Alex Leala's ex-teacher under fire for mema content about the circles. Anong problema doon? Okay? Anong problema doon? Bakit? Pag-aaring mo ba ang social media? Hindi namin hinahanap ang validation yun. Hindi ko hinahanap yun. Okay? Huwag lang. Hello mga stories! So, welcome back sa isa namang content dito sa ating channel ng mga stories, no? Okay, ito na naman tayo. For today's video, isa naman usapang social media na maliit lang sana pero dahil sa internet, okay? Binalaki na naman ng mga taong ungas, no? Ang topic natin ngayon, no, yung dating teacher ni si Miss Alex Leala na proud na lang na maging student niya si Alex, no? Pero may mga tao na hanggang nagsasabing ginagatasan o ginagawang about sa sarili. Sa akin lang diretso na tayo agad, no? Hindi lahat ang pagpo-post ng pride ay cloud chasing, okay? Minsan, proud lang talaga ang tao. At hindi porket may emotional post, ibig sabihin noon may masamang intention na, okay? So, pag-usapan natin ng maayos, no? Pag wala pa ikot-ikot, okay? Let's go. Ito na. Sabi niya. I suppose, no, ito galing ito sa Radar PH, no. Sabi niya, Alex Leala's pride turns steady as Filipinos continue to celebrate her success. Among them is a thread user who proudly shared her past as a Wimbledon's star former teacher. So, mga stories, no, the story about siya, no, yung nag-history in the making ito si Miss Alex Leala, no, diba? Nanalo siya na against yung defending champion, si Bakit, diba? Yung sa taga-Poland. At nauso yung parang horizontal na yan. Naalala niya mo, diba? Pero, kadalayan, no, yung nga lang, yung sa laban na yun recently, no, natalo siya against kay sa Italian, no. Natalo siya din at hanggang doon na lang yun. Okay? So, nag-post daw siya ng dating teacher, no? At sinabi niya na proof lang na naging student kita, Alex Leala. Tapos may puso, tapos may Pilipinas pa. Pagkatapos nito, may mga sarcastic na mga reactions, no? May ilan sa mga nagsama parang mini-milk daw ang recent win ni Alex Leala. Okay. May isang user pa nga nag-comment ng kakilala ko ang kininala ni Alex Leala na pumunta doon sa kilala niya, kaya doon niya rin nakilala ni Alex Leala. So Facebook at X naman, no, mga stories, may kaparehong reaction din, okay? May mga netizens na parang napapansin daw na kapag nanalo si Miss Alex, no, biglang dumadami ang content tungkol sa kanya. Pero may mga dumidepensa rin sa dating teacher sa sabi ng mga ilang netizens, no, bakit may hate comments? Tayo na nanonood, nagbabasa lang ang winnings niya sa news na proud na what more yung pa yung nagkaroon ng short or personal encounter sa kanya. At meron din, ramdam ko ang saya mo, ma'am. No? May dagdag sa mga post, naalala yung teacher na si Alex ay madalas mag-absent noon sa klase dahil sa tennis, okay? Pero inilarawan niya ito bilang mabait at matalino. So, at napansin pa niya si Miss Alex, no, na may class number na 32 na siya ring world ranking niya ngayon. So, currently nasa 29 siya ngayon coincidence, pero syempre nakakatawa pa rin para sa teacher. Okay? Last year lang, no? Bumisita rin si Miss Alex Leala sa alma mater niya sa Colegio de San Agustin sa Makati, kung saan mainit siyang sinalubong ng students at faculty. At ngayon, dahil sa upset win niya laban kay Iga Swiatek, no, todo suporta ng maraming Pilipino kay Miss Alex. Yan, ito ang honest take ko dito, mga stories, no. Wala akong nakikitang mali dito sa pag-post ng kanyang post ng teacher. Kasi proud naman siya at saka pag-usapan natin yung mga wording, no. Pwede mong sabihin, medyo loud, medyo expressive, no. Medyo, pansin nyo rin ako.
Well, valid observation yon. Okay? Pero observation pa lang yon, master, sa observation pa lang yon. Hindi pa agad ebidensya ng masamang intensyon. Okay? At dito madalas nagkakamali ang internet. Ina-assume agad ng intent ng tao base sa style ng post. No? Ang tawag dyan in simple terms ay mind reading fallacy. O minsan assuming motive. Okay? Hindi mo naman alam kung nagpapasikat ba talaga siya o simpleng overwhelmed lang siya na yung dating student niya ay world-class athlete na. Okay? At isipin niyo natin ng practical dito, no? Kung ordinaryong Pilipino nga napapanood lang sa balita at sobrang proud na kay Miss Alex Ayala, paano yung mga teacher na totoong naging bahagi ng student life niya? Kahit maliit man o malaki lang. Okay? Hindi naman kailangan siya ng dahilan ng success ni Miss Alex para maging proud siya. Okay? Hindi na kailangan na malaki ang album niya para may karapatan siya mag-celebrate. Okay? Thus, pride does not automatically mean credit grabbing. Magkaibang bagay yon. Okay? Ang problema kasi mga ibang tao, may mga nagsasabi, naging student kita. Basa agad nila anong ang dahilan kaya ka successful? Diba? Ito na lang. Saan galing yun? Hindi ba't dagdag interpretation pa lang yun ang mga tao? Kung gusto natin maging logical dito, no, dapat malinaw tayo. May post na ba na nagsasabing siya ang bumuo kay Miss Alex? Wala. May claim ba na dahil sa kanya kaya nanalo si Alex? Wala. May direct na pag-angkin ba sa achievement? Wala naman binigay sa statement So kung wala, bakit agad ginagawang about me? Okay? Kasi now, let's to be fair, no, na may punto rin na nagsasabi ng choice of words, no. Totoo naman. May mga wording na pwedeng magmukhang mayabang depende sa nagbabasa. At bilang teacher, mas maingat sana sa phrasing, no. Pero ang tanong kasi dito, cringe ba? Siguro para sa iba, mali, siguro para sa iba, oo. Mali ba agad? Hindi naman. Dapat bang i-bash? Mas namin hindi Hindi siya, dapat bang i-bash Okay. Kasi minsan, ang totoong issue dito hindi yung post May issue ay sobrang allergy ng mga tao sa kahit anong expression ng connection. Okay? Kasi pag may nagsabing, schoolmate ko yan. Kapit-bahay ko yan. Ito, naging student ko yan. Oy, nakita ko rin yan. Nagkasama ka namin yan. Ganito, ganyan. Biglang may mga tao agad na, gustong sumali. O sumabit o something, di ba? O sumali, nakikisaw-saw, ganito, ganyan. Pero sa totoo lang, masters, normal naman sa tao ang maghanap ng personal connection sa success story. Okay? Hindi yan laging opportunism Minsan human nature lang yan Okay? Proud tayo kapag may taong naka-encounter natin noon na naging successful. Okay? At isa pa mga stories, napaka-Pinoy nito Mahilig tayo sa success stories, pero minsan mas mahilig tayo manghila pababa kapag may nag-i-express ng saya. Okay? Straight to the point tayo, masters. Hindi lahat ng mga emotion ay papansin. Hindi lahat ng proud ay credit grabber. At hindi lahat ng awkward wording ay kayabangan. Okay? So, yun, basahin natin naman ilan sa mga comment section dito, Sabi niya dito, Diyos ko, proud lang yung tao kay Alice, daming daman niya. Tama, minsan talaga mas malaki ang reaction sa offended kaysa sa actual post. Single pride post, pero yung iba may national emergency. Next naman, sabi dito, choice of words na may halong kayabangan, parang bang ang laki ng ambang yun kay Alex. Pwede naman mas honor to be teacher back in elementary sa actual college ka. Nobel siya. Ito pero naman yung outright yun di ba? Yung outright niya, hate. Kasi may at least, ang tinutukoy niya ay wording, Hindi agad character assassination. Okay? At saka may punto siya, Oo, may pwedeng mas, mas elegant o mas humble ang delivery. Pero ang linya ko dito, pwede mong i-criticize ang wording na hindi dinademonize ang demonize yung tao.
Yun ang tamang approach dyan. Okay? Kasi kapag sinabi mong mayabang agad, baka mapalayo ka na. Interpretation mo na yon at hindi lahat ng excited mag-type ay nagyayabang na. Okay? Next naman, sabi ni ma'am dito, no, proud lang si teacher na may estudyante siya ng magaling. Okay, simple, diretsyon, diba? At sa tingin ko, ito talaga yung pinakabuod ng issue dito. No? Proud lang si teacher, hindi kailangan lagyan ng mali siya lahat. Okay? Next naman, sabi niya dito, why the negative reactions she didn't like knowing? Alex, she just proud sharing story about it. Exactly, no? Mahalaga yung point na yan, no? Kasi hindi naman nagsinungaling eh. Kung totoong naging teacher siya, anong problema doon? Diba? May mga tao kasi na parang gusto nila bawal sila magsalita ng unless super close kayo o unless sobrang laki ng ambag mo. Okay. Hindi naman ganun kabuhay, diba? Next naman dito, so how do I make this about me energy? Ito yung catchy moment ang madaling pumapalakpak ng internet. Malaki, malalim, shareable. Okay? Pero logically speaking, mahina ang ebidensya dito. Bakit? Kasi energy lang ang basehan. Vibe lang. At kapag vibe lang ang basehan mo, delikado yan. Okay? Kasi madaling magkamali sa pagbasa ng tao. Hindi kasi pwedeng expressive equals to attention seeker. Yung emotional, hindi pwede yung emotional at centered. At saka hindi rin pwede yung proud ka equals to cloud chaser, di ba? Masyadong simplistic yan, okay? At minsan, yan ang problema sa online culture. Mas gusto ang savage kaysa accurate, okay? Next naman, ito sabi niya, yan ang naging teacher eh. May ambag sa buhay ni Alex, tapos yung iba, kapwa Pinoy lang. Okay, may punto rin ito, okay? Hindi naman natin kailangan i-overstate ang ambag ng teacher. Pero totoo rin ang mga teachers matter, okay? Kahit pa sabihin mong hindi siya ang tennis coach, okay? Hindi siya ang manager, hindi siya yung nagtulak sa career, bahagi pa rin siya ng educational environment ng bata noon, okay? At minsan, kahit simpleng presence lang sa isang teacher sa school life, no? May impact yan, okay? Kung proud siya, deserve naman niya yung konting saya na yun, okay? Ito ang masasabi ko lang dito, mga stories, no? Hindi ito issue. Kung meron man dapat ayusin, baka tone lang, okay? Not intent, okay? At malaking kaibahan yun. Kasi sa parang ngayon, mga stories, no? Dahil lang sa mga tao na magbasa ng isang sentence, mag-project ng sariling inis, tapos uhusga na agad ang pagkatao na nag-post, di ba? At para sa akin yun, unfair yun. Okay? Unfair kasi yun. Kung gusto natin maging balance, ganun. Okay? At saka, ito yung realistic ko dito, no? Oo, pwede mas maingat ang wording. Oo, pwede rin yung mga tao may na ma-off sa dating, sa dating, no? Off sa dating. Pero hindi sapat yung para sabihin cloud chaser agad o credit grabber siya, okay? Kailangan din natin matutong kilalanin ng difference ng pagiging proud versus yung pag-angkin ng achievement, okay? Magkaiba yun. At isa pa, no? Tandaan natin, kapag may Pinoy na umangat sa world stage tulad ni Miss Alex Diaga, no, natural lang na maraming tao ang gustong magbahagi ng sarili niyang ala-ala, connection, o hindi lahat yon opportunism. Minsan, bahagi lang talaga yung collective celebration. Okay? Sa akin, mas okay yung mga taong proud at masaya kaysa yung puro pangungutya at pagdududa sa ambag ng usapan. Okay? So yes, same tayo ng to. Okay? Wala naman akong nakitang mali. As long as proud lang siya bilang dati ng teacher, wala namang issue doon. Okay, so yun mga stories, no? Anong take nyo rito, no? Proud teacher ba lang talaga? May dati dyan talagang ginagawang about sa sarili, no? Comment nyo sa baba, no? Pero sana, lang tayo, technical tayo, at saka logical lang tayo. Hindi lang mema reaction na agad-agad, okay? So, kung gusto nyo yung mga ganitong diretsyan, may punto ng komentary, no? Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you, and have a good never stories. Bye. May makos lang.